Nagpatuloy si Sikian na pag-aralan ang Divine Art of Purple Mist. Ang bata ay nakuha na ito sa 60%. Pagkatapos ay lumipat si Sikian sa ikalawang anyo, ang Fan of Rain Petals. Ang pangunahing bagay para kay Sikian ay hindi magmadali. Nagsanay siya ng husto, ngunit ang direksyon ng hiwa ay hindi tumpak. Ang mga flower petals ay hindi man lang nahulog mula sa epekto ng Purple Mist. Isinasaalang-alang ito ni Sikian na isang kabiguan. Alam niya na ito ay dahil ang Purple Mist Divine Art at ang Secret Sword Art ay masyadong komplikado, at kung magpapatuloy siya, maaaring magsuka siya. Alam ni Sikian na hindi walang dahilan na ang mga martial arts na ito ay magagamit lamang sa mga pinakadakilang geniuses ng Hosen. Ngunit nagtaka ang bata kung anong uri ng halimaw ang Lord of the Dark Skies noon. Galit si Sikian na nabuhay siya hanggang 77 at halos hindi maabot ang limitasyon ng walang limitasyong paghihirap. At nag-aral sila habang nagsasaya. Ang buhay ay napaka hindi patas. Sinabi ng lalaki sa kanyang sarili na ang isang ordinaryong tao na tulad niya ay kailangang magsanay sa buong buhay niya. Walang iba pang pagpipilian. Nagpasya si Sikian na magsama-sama at lumipat sa Divine Art of Archery. Ang kanyang layunin ay mag-shoot ng 400 metro. Na-miss ng lalaki ang target, ngunit maganda na kahit papaano ay tinamaan niya ang dahon. Hindi huminto si Sikian. Bigla, tumakbo si Siran sa kanya at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Tiningnan siya ng lalaki ng masungit at sumagot na siya ay humihinga. Pagkatapos nito, tumawa si Sikian. Tiningnan siya ni Siran at tinanong siya kung tinatawag niya itong isang biro. Idinagdag niya na mayroon siyang mga problema sa kanyang sense of humor. Tinanong siya ni Sikian kung bakit siya hinahanap. Sinabi ni Siran na dumating siya upang sabihin sa kanya ang tungkol sa Lotus Contest. Nagulat si Sikian at sinabi na ang Lotus Competition ay hindi gaganapin sa loob ng mahabang panahon. Ngumiti si Siran at sumagot na naisip niya na alam ni Sikian. Agad na naisip ni Sikian na ito ay dahil sa mga Pirates of the Nine Seas sa kayamanan. Tinanong siya ni Siran kung bakit siya mukhang hindi nasisiyahan. Sumagot si Sikian na siya ay ilalabas sa susunod na taon, kaya gusto niyang gamitin ang oras na ito sa pagre-relax. Ang Lotus Competition ay isang taunang tradisyon. Wala itong layunin na gawing sikat ang mga martial artists sa buong mundo. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga kalahok ay hindi sineseryoso ito. Sa kabaligtaran, ang pagkakataong ito ay minsan lamang dumating sa isang buhay. Ang Lotus Competition ay mas isang evaluation kaysa sa isang kompetisyon. Kung ang isang kalahok ay nagpapakita ng outstanding results, isang miracle cure o isang personalized sword ang magiging gantimpala. Ang mga kalahok ay naglalayon para sa isang bagay na ganap na naiiba. Ang kompetisyong ito ay pumipili ng mga potensyal na kandidato para sa susunod na henerasyon ng Hosen Swords. Minsan nangarap din si Sikian na maging Hosen Sword, ngunit naintindihan niya na kung siya ay magiging isa sa kanila, ang kanyang kalayaan ay magiging limitado at mapipilitan siyang manatili sa Hosen upang magsagawa ng mga misyon. Ito ay makakaapekto sa kanyang mga plano. Nagpasya si Sikian na ipapakita niya ang bare minimum. Sa oras na iyon, sinabi ng Lotus Elder sa 13 taon na ang lumipas at sa oras na ito ay tiyak na magkakaroon ng maraming outstanding people. At bigla na lang sinabi ng babae na, ang nanalo ay napagpasyahan na at ito ay si Sikian. Tinanong ng herbalist sa kanya kung bakit niya naisip iyon. Sumagot ang babae na ito ay ang desisyon ng elders. Hindi inaasahan, sinabi ng lalaki na ang kanyang apo, na hindi man lang gustong sumali sa mga Swords of the Hosen, ay maaaring magkaroon ng isang pagkakataon, kaya humihingi siya ng paumanhin ng maaga. Sumagot ang babae na hindi na kailangang humingi ng paumanhin dahil, tulad ng sinabi niya, ang nanalo ay napagpasyahan na. Sinabi ng lalaki na mananatili siya sa kanyang opinyon. Bigla, naramdaman ni Sikian ang isang napaka-pamilyar na pakiramdam. Alam niya at naramdaman ang isang bagay na pamilyar. Tiningnan niya ang elder at napagtanto na siya ay instinctively na naaakit sa Purple Mist Divine Art. At bigla, tinawag siya ni Siran at tinanong kung nakikinig siya ng maingat sa mga tagubilin. Sumagot si Sikian na siya ay syempre nakikinig. Sinabi ng instructor na dahil siyam lamang ang mga miyembro sa Lotus Squad, magkakaroon ng 5 laban sa unang round at sa ikalawang round sila ay bubunot ng mga lats.
Nagpasalamat si Shakian kay Siran sa pag-aalala sa kanya at sumagot si Siran na ang lahat ay maayos at na dapat siyang umalis dahil malapit na itong magsimula. Nagsimula ang kompetisyon. Si Siran ay pumasok sa unang round. Ang kanyang kalaban ay tila napakakahanga-hanga. Inutusan sila ng instructor na maghanda, magbati sa isa't isa, at inihayag ang pagsisimula ng laban. Ang labanan ay hindi tumagal ng 2 minuto. Mahusay na tinalo ni Siran ang kanyang kalaban at tinanggal ang espada mula sa kanyang mga kamay. Pinanood ito ng mga elders. Sinabi ng chief elder sa babae na si Siran ay hindi kapani-pani, walang tumpak at nakakatakot na malakas at na siya ay tulad niya, ang may-ari ng Bloody and Iron Sword. Nagpasalamat ang babae sa kanya para sa mga ganoong salita. Inihayag ng instructor ang susunod, at ito ay si Sikken. Ang kanyang kalaban ay si Bangkil-san. Tiningnan siya ni Shakian at hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, sumigaw ang lalaki kay Shakian na siya ay natigilan sa paningin ng kanyang apo, at ito ay medyo makatwiran. Hindi gustong mamukod tangi ni Shakian, ngunit alam niya na kung matatalo siya ng walang pag-iisip, ang kanyang pagre-retiro ay maaantala dahil ituturing siyang mahina. Kaya, kailangan niyang manalo sa pamamagitan ng pagpigil. Ngunit hindi pa naintindihan ng bata kung paano ito gagawin. At pagkatapos ay sinabi ni Pan na hahayaan niya siyang sumuntok muna. Nagalit ito kay Shakian. Si Pan ay ang apo ng dakilang Chomayan. Tulad ni Siran, ang kanyang talento ay kinilala sa murang edad at siya ay agad na tinanggap. Gayunpaman, hindi tulad ni Siran, mayroon siyang masamang personalidad. Hindi ito nagustuhan ni Shakian. Sa pagiging isang genius, hindi siya kailanman nawalan ng papuri. Kahit si Chong, na kilala sa kanyang kahigpitan, ay hindi kailanman naging malupit sa kanya. At kaya, lumaki siya bilang isang arrogant fighter ng light faction. Sinabi ni Pan kay Sikian na narinig niya ang nangyari sa kanya 2 taon na ang nakakaraan, ngunit naisip niya na ito ay medyo exaggerated. Idinagdag na ang sinumang martial artist ay dapat na maipakita ang kanyang mga kasanayan sa anumang mga kalagayan, sa lupa o sa isang bangka. Tanging ang mga mahina lamang ang hindi makakagawa nito. Sinabi din ni Pan na si Shakian ay talagang ignorante at kung hindi niya binigay ang lahat, paano pa kaya matatalo ni Shakian ang isa sa mga pinakadakilang masters, at idinagdag niya na ito ay tiyak na dahilan kung bakit naawa ang kapatid na si Seren sa kanya at hiniling niya na sapat na upang pasanin siya at na oras na upang iwanan siya. Si Shakian ay nasa edge na. Sinabi ni Pan sa kanya na huwag mag-alala dahil siya ay kanyang kapatid at magiging maawain siya sa kanya. At bigla, tumawa si Pan at tinanong kung ano ang mararamdaman niya kung hindi siya makalapag ng isang suntok sa kanyang nakababatang kapatid. Pinanood ito ng mga elders. Ang isa sa mga elders ay nagtanong kay Cho kung hindi ba niya naisip na ang mga asal ng kanyang apo ay medyo hindi nararapat. Sumagot si Cho na bata pa siya at maaaring hindi niya ito naintindihan. Bukod pa rito, hindi ba siya nag-alala tungkol sa karangalan ng kanyang nakatatandang kapatid? At idinagdag niya na bata pa rin siya kaya ganoon ang kanyang pag-uugali. Ngunit mayroon siyang isang mabait na karakter at kailangan mo lang tingnan kung gaano siya kamapag-alaga. Napaka nakakaantig. Sa oras na ito, sinabi ni Bangkay Shakian na sa kabila ng kanyang paggalang, hindi man lang nagpanggap si Shakian na nakikinig sa kanya, at wala siyang ibang pagpipilian kundi sirain siya sa harap ni Siran. Naghanda si Pam na sumuntok at sumigaw kay Shakyani na maghanda dahil pisilin niya ang lahat ng mga luha, snot, at iba pang mga likido na nasa kanya. Nagsimulang ilapat ni Pam ang diskarte. Nagtaka ang instructor kung paano ang 5 hakbang ng Chiong ay maaaring mamaster 80% sa edad na 12. Napagtanto din ng mga observers na hindi walang dahilan na pinahahalagahan ni Cho ang kanyang apo. Siya ay mukhang napaka-arrogant, ngunit siya ay napakahusay sa martial arts. Napagtanto ni Shakian na gusto ni Pan na magpakitang gilas. Ngunit kung alam ng mga tao na namaster na ni Shakian ang 5 hakbang ng Maya Chiong matagal na ang nakakaraan, sila ay magugulat. Sa oras na ito, naisip ni Pan na si Sia Aiken ay nabigla sa kanyang mga paggalaw. Naisip ni Shakian na siya ay masyadong natangay kaya hindi ito magiging maayos kung simple niya lang siyang i-knockout. Kaya nagpa siya si Shakian na gawin itong mukhang siya ay nahihirapan. Sa oras na iyon, nagpa siya si Bang na tapusin ito gamit ang flower technique of the scattered spirit. Pinanood ni Cho ang kanyang apo at hinangaan siya. Umiyak pa siya na ito ang nararapat sa kanya.
Sumigaw si Pan na magtatapos na ang lahat ngayon. Napagtanto ni Shaka na oras na upang tapusin ang lahat ng maayos. Gumamit si Shakia ng isang diskarte at binagsak si Pan sa isang suntok. Walang sino man ang inaasahan na magtatapos ang laban na ito ng ganito. At bigla na lang napagtanto ni Shakia na sumobra siya. Kahit na ayaw niyang makakuha ng hindi kinakailangang pansin sa kanyang sarili at magpakitang gilas ng kanyang lakas, bigla na lang nagsimulang sumigaw si Cho na halos pinatay ang kanyang apo. Hiniling ng elder sa kanya na ibaba ang kanyang boses, kung hindi, ang kanilang mga eardrum ay sasabog. Idinagdag niya na ang kanyang apo ay hindi nasaktan ng masama. Siya ay walang malay lamang. Matapos siyang magpahinga, magiging maayos siya. Ang elder sa oras na ito ay naisip na si Shakian ay simpleng lumaki ng hindi kapanipaniwala sa panahong ito. Isang kamangha-manghang bata. Nagsimulang sumigaw si Cho na ang bastard na ito ay dapat gumamit ng isang uri ng magic. Kung hindi man, hindi sana matatalo si Pan ng ganoong kadali. Sinabi ng elder sa kanya na huwag maging laughingstock. At sa tingin ba talaga niya na nagawa ng bata na lokohin ang 10 thrones of the high heavens? Idinagdag niya na naintindihan niya kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Cho sa kanyang apo. Ngunit kailangan niyang tandaan na ang pag-ibig ay maaaring sirain ang kanyang estudyante at kailangan niyang turuan siya na siya ang kanyang sariling pinakamalaking kaaway. Ngunit sinabi din ng elder na sa isang suntok, tiyak na kamangha-mangha ito at kailangan nilang bantayan ang bata na ito. Bigla, sumigaw si Shakia na siya ay sumusuko. Sa sandaling iyon, si Siran ay nakatayo sa harap niya at ang laban ay malapit nang magsimula. Tinanong ulit ni Seren sa kanya kung ano. Ang sinabi niya. Sumigaw ulit si Shakian na sumuko siya. Hindi maintindihan ng babae kung ano ang nangyayari. Hiniling ng instructor sa kanya na ipaliwanag. Sinabi ni Shakian na upang maitaboy ang atake ni Pan, gumamit siya ng chi sa karamihan ng kanyang katawan at dahil dito, mayroon siyang ilang maliliit na panloob na pinsala. Hindi pa sila gumaling, kaya masyadong mahirap para sa kanya na makipaglaban kay Sister Siran. Nakinig ang mga elders at naisip na marahil ito ang kaso. Pagkatapos ng lahat, magiging imposible na harangan ang atake ni Pan sa average capabilities. At bukod pa, ang kanyang kalaban ay si Siran. Sa ganoong estado, hindi siya makakipaglaban. Sinabi ng isa sa mga elders na hindi siya masaya tungkol dito. Galit ang herbalist na si Shakian ay lumitaw sa ibang liwanag sa kanya pagkatapos ng insidente sa mga Nine Seas Pirates. Ngunit bagaman ang kanyang mga kasanayan ay medyo maganda, kulang siya ng lakas ng loob. Galit ang herbalist at sinabi sa kanyang sarili na ipinagmamalaki ni Sakin ang kanyang chi, ngunit tingnan kung ano ang nangyari ngayon. Ang chief elder ay nag-iisip tungkol sa isang bagay sa oras na ito. Naisip niya na nag-imagine lang siya ng isang bagay. Pumunta si Shakian sa kanyang mga quarters nang bigla na lang may nagsabi sa kanya na ang trabaho ay nagawa ng maayos. At pagkatapos ay nakita ni Shakian ang kanyang master. Humingi ng paumanhin si Shakian sa master. Sumagot siya na wala siyang ginawang mali. Tinanong niya sa kanya kung bakit siya humihingi ng paumanhin. Nagsimulang magpaliwanag si Shakian na ito ay dahil siya ay isang alagad ng master na lumahok sa Lotus competition at pinigilan siya ng master at sinabi na kailangan niyang tumigil dahil naintindihan niya ang kanyang nararamdaman. Sinabi ni Master na sa panahon ng labanan na may Bansai Okon ay kamangha-mangha ngunit sigurado siya na hindi ito sapat upang magdulot ng panloob na pinsala at sa tingin niya na ang kanyang katawan ay maayos at alam siya, sigurado siya na dapat ay pantay sa kamangha-manghang babae na si Siran. Sinabi din ng Master na alam niya na wala siyang interes na maging Hosen Sword, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. At dahil doon, hindi niya kailangang subukan ang kanyang makakaya sa Lotus competition. At kaya binigyan niya si Siran ng isang pagkakataon. Sumagot si Saki na nagkamali siya. Sinabi ni Master na ang lahat ay maayos at hindi na kailangang tanggihan ito. Ang pag-aalaga sa mga mas bata nang walang pagtingin sa katanyagan ay nararapat sa paggalang. Sinabi ulit ni Shakia na ang lahat ay hindi ganoon. Niyakap siya ng Master at sinabi na hindi na kailangang mahiya dahil ipinagmamalaki na niya siya. Lumayo si Shakian upang magpahinga. Bigla, isang babaeng elder ang pumasok. Binati siya ni Shakian. Tiningnan siya ng babae ng masungit at sinabi na may utang siya sa kanya at pagkatapos ay lumabas lang siya. Nagalit si Shakian dahil nagpasalamat siya sa kanya sa pag-aalaga sa kanyang apo.
Napakakakaibang hindi pagkakaunawaan. Matapos nito naisip niya sandali at sinabi na ito ay tunog medyo maganda. At bigla na lang pumasok si Siran. Siya na naman. Naisip ni Shakian. Lumipas ang oras. Si Shakian ay naging 18. Ang araw ay lumulubog at ginagawa pa rin niya ang kanyang mga kasanayan. Na-master na niya ang Divine Art of Purple Mist sa 80%. May 20% na natitira upang makumplito ang pagka-master. At magagamit ni Shakian ang Divine Art na ito. Na-master na niya ang ikalawang anyo ng diskarteng ito. May 10% na natitira hanggang sa ganap niyang ma-master ang Art of Archery. Sa kabutihang palad, walang mga pagbabago sa kasaysayan sa loob ng 4 na taon na ito, kaya maaari siyang maghanda sa kanyang paglilibang. Siya ay lalo na nag-alala tungkol sa libingan ng Damned Demon. Dapat itong mangyari sa susunod na tag-araw. May 6 na buwan na natitira. Ang War of the Seven Blades na ipinanganak mula sa libingan ng Cursed Demon. Sigurado si Shakian na walang mangyayari tulad ng gusto nila. Bigla, tumakbo si Siran sa kanya at tinanong kung ano ang mali. Sumagot si Shakian na ang lahat ay maayos, at sinabi niya na nakita niya siya at nawala ang kanyang sarili sa paghanga sa kanyang kagandahan. Galit na nagtanong ang babae kung may nakakahiya ba sa kanya para sabihin ang mga bagay na iyon. Sumagot si Shakian na napakaganda nito kapag nahihiya, at sinubukang patayin ito sa kanyang pagiging cute. Tinanong niya kung bakit siya dumating. Sumagot ang babae na hinahanap siya ng master. Nagulat si Shakian at hindi niya maintindihan kung bakit siya kailangan ng master. Pumunta si Shakian. Sinabi ng master na natutuwa siyang makita siya at 18 taong gulang na siya at may sasabihin siya. Sinabi ng master na huwag siyang mag-alala at sinabi na kahapon sa pagpupulong ng mga elder ay pinag-usapan siya. Inaasahan na talaga iyon ni Shakian. Sinabi ng master na sa totoo lang ay nahihirapan siyang magdesisyon kung ipapadala siya ng mag-isa o hindi. Sa sandaling ito, iniisip ni Shakian na kung ipapadala lang siya ng walang kasama. Hindi niya kailangan iyon. Gayunpaman, sinabi ng master na panyanitag siya ng mga elder at sinabi na walang saysay ang pag-aalala. Bumantong hininga si Shakian. Sinabi ng master na sa wakas ay makikita na niya ang kanyang estudyante na umalis sa Hosen. Nakakatuwa iyon para sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil wala siya noong nakaraan. Sinabi ni Shakian na hindi na kailangan dahil nasa misyon siya noong nakaraan. Sinabi ni Shakian na kailangan nila ng isang taong natatangi sa martial arts. Ngumiti ang master at sinabi na magaling siyang magsalita. Halos hindi mapigil ng master ang kanyang mga luha. Nilapitan niya si Shakian, inilagay ang kamay sa ulo nito at binati siya ng ligtas na paglalakbay. Nagpasalamat si Shakian sa guro at sinabi na babalik siya. Naramdaman din niya ang kalungkutan sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang nakaraang buhay, nang oras na para umalis, nagpunta siya sa digmaan. Kaya, ito ang kanyang unang paglalakbay upang maging isang santo. Alam ni Shakian na magsisimula ang digmaan ng 7 talam sa susunod na taon. Pumunta si Siran sa kanya upang magpaalam. Sinabi ni Shakian na magkikita sila sa loob ng 1 taon. Bagaman hindi niya inaasahan na matutupad niya ang kanyang salita sa kanyang kapatid na si Siran dahil napakabigat ng hinaharap. Naghanda ng pagkain ng kusinero para kay Shakian para sa paglalakbay at binati siya ng ligtas na paglalakbay. Natuwa ang binata. Pagkatapos ay naalala ni Shakian na kailangan niya ng pera para sa kanyang paglalakbay upang maging isang santo. Kinuha niya ito. Kinuha ni Shakian ang pera at ngayon ay mayroon na lang siyang kalahating taon bago matuklasan ang libingan ng sinumpaang demonyo. Kung makakaharap niya ang Dark Sky Lord, magiging mahirap na makaligtas ng walang mga espesyal na kasanayan. Kakailanganin ni Shakian ng masigit pang lakas para doon. Kailangan niya ng 3 bagay. Sichuan Divine Flame Carp, Yunnan 7-Horned Serpent, Tibetan 1,000-Year-Old Snow Ginseng. Nagpasya si Shakian na ang carp ng walang hanggang apoy ang magiging una. Naglakbay siya at dumating sa opisina ng mga mangangalakal ng ginto. Sinabi ng lalaki sa reception na walang libreng kwarto para sa mga manlalakbay sa ngayon at dapat siyang maghanap muli. Nagpakilala si Shakian at sinabi na siya ay mula sa organisasyon ng mga mangangalakal ng ginto. Agad na tumayo ang lalaki at sinabi na hinihintay nila siya at siya ang manager ng lugar na ito. Ang organisasyon ng mga mangangalakal ng ginto ay nagsasagawa na ngayon ng negosyo hindi lamang sa guho kundi madalas.
ding bumibisita sa lahat ng mga sangay sa light at dark factions. Naisip ni Shakian na pinadali ng punong mangangalakal ang buhay ng maraming tao. Sinabi niya sa manager na hindi niya kailangan ng pagkain o alak, kaunting tubig lang para sa kanyang paligon. Napansin ni Shakian na may kinagagalitan ang manager at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag ng lalaki na ang shimi ay itinatag sa pangangalakal ng iba't ibang mineral, ngunit ang pinakamabentang ay bakal. Ang kanilang departamento ay nagbibigay ng kagustuhan sa kalakalan ng bakal at asin, ngunit sa nakalipas na ilang buwan, ang mga bandido mula sa Chongqing ay nagpapalawak ng kanilang teritoryo, at ngayon ay tinatarget nila ang mga southern villages, at sila ay ninakawan sa ilalim ng pagkukunwari ng transit duty. Sinabi ng manager na hiniling sa kanya ng punong mangangalakal na hilingin kay Shakian ng isang pabor, ngunit huwag siyang ilagay sa mahirap na posisyon. Tinanong ni Saikon kung saan eksaktong lumitaw ang 9 na bandido ng bundok, at sumagot ang manager na malapit ito sa hangganan ng Sichuan. Sinabi ni Shakian sa lalaki na maaari niya itong samahan sa buong hangganan sa Sichuan upang maiwasan nila ang banta ng 9 na bandido ng bundok. Nagpasalamat sa kanya ang manager, dumating ang oras at naghanda sila upang umalis. Hindi makapaniwala ang manager na si Xian ay isang master. Ngunit paano siya makakahiga sa ibabaw ng nanginginig na karwahe? Sinabi ng isa sa mga driver sa isa pa na anuman ang hitsura nito, isa pa rin siyang tagasunod ng Hosen faction. Tumugon ang isa na alam niya na ang mga tagasunod ay kamangha-mangha, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sinabi sa kanila ng punong mangangalakal na tretuhin siya ng may lubos na paggalang. Marahil ay pinagkakatiwalaan niya ang alagad ng isang tao na malapit sa punong mangangalakal. Sinabi ng driver na kadalasang gumagamit siya ng panunuyo sa taong kailangan niya ng isang bagay. Ngunit sa anumang kaso, malapit na silang tumawid sa hangganan kasama si Shakian. Biglang sumigaw si Shakian para sa lahat na huminto kaagad. Sinabi ng driver na pupunta siya at susuriin. Inutusan ni Shakian ang mga sundalo na bantayan ang karwahe at manatili. Nagulat ang mga driver. Pumunta si Shakian ng mas malalim sa kagubatan. Sinabi ng mga bandido na nakakagulat na napansin niya sila bago sila ambusin. Dapat ay mayroon siyang napakagandang pakiramdam ng amoy. Napansin ng driver ang isang pagukit sa damit ng lahat ng mga bandido. Ito ay ang parehong mga bandido ng 9 na bundok. Sinabi ng isa sa mga bandido kay Shakian na magpakilala. Ibinigay ni Shakian ang kanyang pangalan. Sumagot ang bandido na bata pa siya at mayabang at malamang na siya ay mula sa 9 na malalaking paksayon o sa 5 malalaking maharlikang pamilya. Sumagot si Shakian na siya ay mula sa Hosen. Sumagot ang bandido na ang eskrimador mula sa Hosen ay isang karapat-dapat na kalaban. Tinanong niya kung may iba pa bang gustong magpakilala. Sinabi ni Shakian na siya lang ang sapat na upang durugan sila. Tumawa ang bandido at sinabi na kung siya ay isang dalubhasa ng Hosen, kung gayon siya ay hindi bababa sa isang first class na mandirigma. Ngunit ano ang inaasahan niyang gawin laban sa kanilang lahat? Nagsimulang sabihin ng driver na napakarami sa kanila. Hiniling ni Shakian sa kanya na huwag magpanik. Sinabi ni Shakian sa bandido na masyado siyang maraming salita at mula sa kanyang karanasan, masasabi niya na kailangan sila para magpatuloy ang kwento, ngunit tiyak na hindi sila mukhang malakas na bandido. Nagalit ang bandido at sinabi na nagsasalita siya ng kompletong kalokohan. Tiningnan siya ni Shakian at sinabi na dapat na siyang magsimula. Lumipad si Shakian sa kanya at winasak siya. Sa unang tingin, tinukoy ni Shakian na karamihan sa kanila ay third class na mandirigma. Ang iba ay papasa bilang second class. Mayroong halos 30 third graders, 5 o higit pang second graders. Ipinangako ni Shakian sa mga bandido na ang lahat ay mangyayari ng mabilis. Inutusan ng isa sa mga bandido ang kanyang mga tauhan na umatake dahil kahit na siya ay isang master, isa lang sa kanila. Nagsimulang umatake ang mga bandido kay Shakian. Pinanood ng driver mula sa gilid at sumigaw kay Shakian na mag-ingat. Gayunpaman, lumipas ang mahigit 1 minuto at sinira ni Shakian ang lugar sa mga katawan ng mga bandido. Hindi makapaniwala ang driver. Sinabi ni Shakian na mas madali ito kaysa sa inaakala niya. Ang natitirang mga bandido ay tumakas mula doon upang maiwasan ang parehong kapalaran tulad ng kanilang mga kapatid. Biglang napansin ni Shakian na nakalimutan ng mga bandido ang isang silindro.
Kinuha niya ito at nagpasya na tingnan kung ano ang nasa loob. Inutusan ni Shakian ang driver na mauna at dumaan sa kanilang sariling paraan patungo sa Sichuan. Titiyakin niya na hindi susundan ng mga bandido ang mga ito. Tinanong ng driver kung ano ang ibig sabihin yon. Sumagot si Shakian na magtatagal kung ipapaliwanag, kaya dapat lang siyang sumunod ng walang pagtutol. Sinundan ni Shakian ang mga nakatakas na bandido at nakita na ang bilang ng mga tao ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Nagpasya si Shakian na gamitin ang konsentrasyon ng Solar Chi upang sunugin ang bundok at lutisin ang usapin sa kanila. Gayunpaman, biglang napansin ni Shakian ang isang pana na lumilipad patungo sa kanya. Napagtanto niya na nakita siya. Napagtanto ni Shakian na ito ay ang mga scout na nakatayo sa mga tore. Binaril niya ng mga pana ang mga ito. Mayroon siyang 6 na pana na natitira at alam ng binata na kailangan niyang magmadali. Nagpasya si Saki na patayin muna ang lalaki na mukhang leader. Sigurado ang lalaki na may mga taong nakakulong doon. Binaril niya ng pana ang lalaki. Napagtanto ng mga bandido na sila ay inaatake at naging handa sa labanan. Tumingin ang mga bandido sa lahat ng direksyon at hindi maintindihan kung saan nagmumula ang atake. Pagkatapos ay napansin nila si Shakian sa tore. Nakilala ng mga nakatakas na bandido si Shakian. Nagbigay ng utos na alisin kaagad ang mamamana na ito. Sunod-sunod na inalis ni Shakian ang mga ito. Naubusan siya ng mga pana at bumaba mula sa tore upang harapin ang iba. Nagsimula ang labanan. Pumatay si Shakian ng maraming bandido. Biglang, ang ilan sa kanila ay nagsimulang hilingin kay Shakian na patawarin sila. Tinanong ni Shakian kung bakit niya sila dapat patawarin. Nangako ang mga bandido na gagawin ang anumang bagay. Nagsimula silang sumigaw na magpapabuti sila. Tumawa si Shakian at sinabi na susuriin niya ito sa susunod na buhay. Tinalian ng lalaki ang mga ito ng lubod at dinala ang isa sa kanila upang ipakita sa kanya kung nasaan ang mga bihag. Dinala siya ng bandido. Pumasok si Sakan at nagsimulang sumigaw ang mga tao. Sinabi ng lalaki na siya ay isang dalubhasa ng Hosen at dumating upang iligtas sila. Pinalaya sila ni Shakian at nagpasalamat ang matanda sa kanya dahil ginawa niya iyon para sa kanila. Sumagot ang binata na hindi niya kailangan ng anumang pasasalamat. Sinabi ni Shakian sa matanda na nakakita siya ng isang storage room malapit sa bilangguan at dapat may pera doon. Hiniling niya sa matanda na gamitin ito para sa mga pangangailangan ng kanyang nayon. Sumagot ang matanda na hindi nila magagawa iyon sa kanilang tagapagligtas. Ngumiti si Shakian at sinabi na ayos lang dahil bilang isang estetiko ay paparusahan siya sa kanyang kasakiman. Nagsimulang umiyak ang mga tao at nagsimulang magpasalamat sa kanya. Hiniling nila sa kanya na sabihin man lang ang kanyang pangalan. Sinabi sa kanila ni Sakan ang kanyang pangalan at sinabi na siya ay isang tagasunod ng Hosen. Naisip ni Shakian kung gaano kaganda ang maging malaya. Kapag naabot na niya ang walang hanggang limitasyon, hindi na niya kailangang magtago. Samantala, ang balita tungkol kay Shakian ay nakarating sa tangklan sa Sichuan. Walang ideya ang binata kung ano ang nangyayari doon. Nagpaalam si Shakian sa mga taong iniligtas niya at sinabi na oras na para siya ay umalis. Naisip niya ang Divine Flame Carp at kung paano ito naglalaman ng isang malaking halaga ng chi. Alam ni Shakian na kung i-absorb niya ito, hindi niya ito ma-assimilate ng maayos at ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng panloob na pinsala. Kung makukuha ni Shakian ang 1,000-year-old snow ginseng, ito ang kanyang unang pagpipilian. Ngunit mamamatay sa lamig si Shakian bago pa man niya ito matagpuan. Kaya nagpasya si Shakian na kailangan niya ng isang lunas na maaari niyang inumin kasama ang Divine Flame Carp at ang tangklan ang magbibigay nito sa kanya. Dumating si Shakian sa tangklan at sinalubong ng Poisonous Phoenix Tenny. Nagulat si Shakian nang makita siya. 5 dragon at 3 phoenix. Sa mundo ng martial arts, ang mga pamagat na dragon at phoenix ay may mas malaking kahulugan. Ang piling 7 ito ay kumakatawan sa elite ng elite sa mga batang talento. Sa kanilang 20s at 30s, mayroon silang natitirang mga tagapagpahiwatig sa katayuan sa lipunan, kagandahan, martial arts. Alam ni Shakian na kung hindi siya ang alagad ng nakangiting talim ng Hosen, magiging mahirap na makilala siya. Sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang pagkakataon na makita siya. Ito ang kanilang unang pagkikita.
Hindi niya maintindihan kung bakit tinitingnan siya ng batang estetiko ng may pag-iisip. Sinabi niya kay Shakian na narinig niya na ang mga estetika ng Hozan ay ginigising lamang ng mga espada, ngunit sa pagtingin sa kanya, naisip niya na hindi iyon totoo. Hindi alam ni Shakian kung saan magtatago sa kahihiyan. Humingi ng paumanhin ang babae at sinabi na wala siyang buto sa dila at ang biro ay masyadong bastos. Idinagdag ko na kapag nakikita siya ng mga lalaki sa unang pagkakataon, sinasabi nila na maganda ang kanyang pangalan at tinatitigan siya ng may pagnanasa. At napansin niya na hindi ganoon si Shakian. Hiniling ng babae sa kanya na huwag mag-alala at kung siya ay laconic at sinabi ang kanyang pangalan ng hindi bababa sa 3 beses, kung gayon marahil ay maaalala siya. Hindi inaasahan ni Shakian na ang Poisonous Phoenix ay napakasama. Sinabi niya na si Shakian ay maaaring manatili hanggat gusto niya at maaaring magpahinga bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Hiniling din ng babae sa kanya na huwag siyang hanapin. Sumagot si Shakian na siya ay napaka-impulsive at nakilala niya siya upang magkaroon ng isang duelo. Nagulat ang babae at tinanong kung anong uri ng laban iyon. Sumagot si Shakian na ito ay isang paligsahan sa pagtaya. Sinabi niya na naintriga niya siya at hiniling na i-post ang lahat tulad ng isang network at ipinaalala na mas mabuting huwag siyang ikumpara sa iba pang ordinaryong babae. Sumagot si Shakian na hindi man lang niya naisip iyon. Tinanong ng babae kung ano ang kanyang taya. Kinuha ni Shakian ang kanyang espada, inilagay ito sa mesa, at sinabi na ito ay isang mahusay na espada. Sinabi niya na tiyak na hindi ito masama, ngunit kung hihilingin ni Shakian ang kanyang kamay bilang kapalit, magiging purong pagnanakaw ito. Sumagot si Shakian na hindi lahat ng lalaki ay gusto iyon. Sinabi niya na gusto niya ang frost poison bilang kapalit. Ganap na nalilito ang babae kung bakit kailangan ng Kosen adept ng lason. Sumagot si Shakian na kung interesado siya sa kanyang mga motibo, kung gayon bakit hindi siya talunin at tanungin siya tungkol dito. Sumagot ang babae na napakawalang galang nito at hiniling na huwag siyang galitin pa, kung hindi ay magtatapos ito ng masama dahil maaari niya siyang itapon sa ilog at hawakan siya sa ilalim ng tubig hanggang sa literal na maging isang multo ng ilog. Bumantong hininga ng kaunti ang babae at sinabi na tinatanggap niya ang kanyang hamon. Pagkatapos ay sinabi ni Shakian na nasa kanya ang pagpili ng oras at lugar. Bigla, tinuro ng babae ang isang paru-paro sa kanya. Napagtanto ni Shakian na ito ay isang poison butterfly. Pinuri siya nito sa pag-iwas sa soulstalk ang butterfly. Tumugon si Shakian na nabigo ang kanyang atake at kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagkatapos ay tumugon siya sa pamamagitan ng pagsasabi kay Shakian na makaligtas sa susunod na atake at pagkatapos ay madali siyang aaminin ang pagkatalo. Inapakan ng babae ang kanyang paa at inalog ang buong silid. Nagsimula siyang labanan ang lalaki, ngunit ito ay isang panlinlang. Hinuhuli ng paru-paro si Shakian. Gayunpaman, hindi kasing tanga si Shakian tulad ng naisip ng babae. Pinutol niya ang paru-paro sa 2 hati gamit ang kanyang espada. Bigla, inistorbo sila ng mga babaeng sakop. Nagmadali silang pumasok upang dakpin si Shakian. Pinigilan niya ang mga ito. Tinanong muli ng babae ang pangalan ni Saki. Pinaalala niya. Inutusan niya ang kanyang mga sakop na huwag siyang galawin hanggang sa bumalik siya. Umasa si Sik sa oras na ito na hindi siya nagpaplano ng isang sorpresa na atake upang subukang patayin siya muli. Bumalik ang babae, at tulad ng napagkasunduan, ibinigay niya sa kanya ang lason na pinuntahan niya. Kinuha ni Shakian ang kahon at sinabi na hindi siya masaya na makilala siya at umasa na hindi na sila magkikita muli. At pagkatapos ay tinanong siya ng babae kung alam niya kung ano ang pinakamalubhang ugali ng Tang clan. Tinanong ni Shakian kung ayaw niyang malaman. Sumagot ang babae na sila ang pinakamasamang angkan sa mundo ng martial arts at naniniwala sila na kung masasaktan mo ang isang babae, hindi mo maiiwasan ang isang kasalanan. Sinabi niya na palagi siyang nagbabayad ng mga bayarin at nangako na hindi ito magiging kasalanan kundi isang lason na magkakalat sa buong katawan niya. Sumagot si Shakian na narinig niya na ang Tang clan ang pinakamagandang loob sa mundo. Idinagdag niya na tapos na ang kanyang negosyo at dadaan siya sa kanyang sariling paraan. Naglakbay si Shakian na tumagal ng ilang araw at sa wakas ay nakarating sa Mount Jiangleon. Huminga ng malalim si Shakian at ginamit ang kanyang pamamaraan upang hanapin ang cart. Sa kaunting pagsisikap, natagpuan niya ito.
Nagpasalamat siya sa Dark Sky Faction, isang organisasyon sa ilalim ng Dark Heaven Faction na nangongolekta at nagtatala ng data sa mga himala na lunas at mythical creatures. Sa panahon ng digmaan, gumamit sila ng malaking bilang ng mga mythical beasts upang dagdagan ang kanilang panloob na enerhiya o umupa ng mga manggagawa sa labas ng paksayon. May dahilan para sa kanilang lakas. Pagkatapos ng digmaan, ang kanilang mga archive ay isiniwalat lamang sa isang maliit na bilang ng mga tao, karamihan ay mga pinuno ng paksayon. Ngunit ang mga talaan ay hindi gaanong nagagamit dahil ang paksayon ay hindi nag-iwan ng anumang mga lunas o mythical animals. Binasa ni Sikian ang mga tala na ito sa isang pagkakataon dahil sa pagkabagot, ngunit hindi niya naisip na kakailanganin niya ang mga ito. Binaril ni Shakian ang 3 pana sa carp ng sabay-sabay. Gayunpaman, malinaw na minamaliit niya ang isda. Nagawa ng carp na umiwas. Pagkatapos nito, lumipad ang carp sa ibabaw ng ilog at tinamaan si Shakian sa mukha gamit ang buntot nito. Bago yun, hindi nakakita ang lalaki ng kalaban sa isda. Nagalit si Shakian at sumigaw na hindi siya aalis ng buhay pagkatapos nito. At sa anumang kaso, papatayin niya ito. Sinimulan ni Shakian na gamitin ang unang anyo ng Purple Mist Genesis. At pagkatapos ay dumating ito sa ikalawang anyo. Ginamit ni Shakian ang Rainleaf Fan at nagawa niyang mahuli ang carp. Tinanong niya kung ano ang nararamdaman niya tungkol dito. Idinagdag niya na kahit na siya ay isang mythical creature, siya ay walang kabuluhan kumpara sa mga tao. Nagtaka si Sakan kung ano ang lasa nito. Kinuha niya ito upang subukan, ngunit huminto at sinabi na hindi ito ang oras. Inilagay ni Shakian ang kanyang kamay sa bibig ng carp at kinuha ang isang perlas. At sa sandaling kinuha niya ang perlas mula sa carp, agad itong naging itim at ang mga mata nito ay parang isang kalaliman. Naisip ni Shakian na hindi na ito kaaya-aya. Naglakbay si Shakian at sinabi sa kanyang sarili na ang buhay ng mga nilalang ay palaging bumababa sa kaligtasan ng pinakamatibay. At hindi siya nagalit na tinamaan siya nito. Nakakita si Sik ng isang angkop na lugar upang i-absorb ang mga amplifier. Ang pangunahing gawain para sa kanya ay mag-concentrate. Alam niya na sa paggamit ng Frost Poison, neutralized niya ang Fire Chi at ang Fire Chi ay neutralisahin ang Frost Poison. Narinig ni Shakian na ang lason ng Tang Clan ay hindi kapani-pani walang malakas, ngunit ang isang ito ay lampas sa kanyang mga inaasahan. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga pulang butik at pawis. Napansin ni Shakian na ang kanyang chi ay tumaas ng 5 taon, pati na rin ang immunity sa lahat ng uri ng mga lason at paglaban sa init at lamig. Sa proseso, ang chi na ginamit ay hindi na ibalik. Kaya sa kabila ng lahat ng kawalan ng kahusayan, sinayang lang ito ni Shakian. Hindi siya sigurado tungkol sa poison immunity, ngunit tumaas ang paglaban sa init at lamig. Kahit na hindi gumamit si Shakian ng chi, hindi naapektuhan ng init ang kanyang katawan. Ipinagmamalaki ni Shakian ang kanyang sarili dahil sa 18 taong gulang, ang pagiging imyon sa lason at lumalaban sa init at lamig ay isang tunay na tagumpay. Pagkatapos ay dumating ang Seven-Horned Serpent at si Sakan ay nasa pag-asa na at naglakbay siyang muli. Ngunit lumabas na sinusundan si Sakin ng mga hindi kilalang tao. Dumating sila sa lugar kung saan kakatapos lang ng binata at nakita ang isang patay na carp. Napansin din nila ang mga gasgas mula sa espada. Hindi nila naintindihan kung sino ang naglakas loob na magnakaw nito. Ang isa sa kanila ay naging napakagalit at sumigaw na sinuman ang gumawa nito ay mamamatay sa isang mabagal at masakit na kamatayan. Sa oras na ito, dumating si Sakin sa Yunan, at naisip ng binata na kahit dito ay kailangan niyang matulog sa kama. Dumating si Shakian sa Milky Mansion, lalo na sa Flying Tiger Security Service. Alam ni Shakian na mula sa Yunan pataas, hindi na siya matutulungan ng organisasyon ng mga ngalakal ng ginto, at hindi niya masayang ang pera. At kung may natitirang oras pagkatapos niyang makuha ang core ng Seven-Horned Serpent, sulit na bisitahin ang Dianong faction. Umupo si Shakian sa mesa at narinig ang isang lalaki na nagtanong sa isa pang lalaki kung narinig niya ang tungkol sa binata na kamakailan ay nanalo sa kompetisyon laban sa Poisonous Phoenix. Sumagot siya na naaalala niya at tinanong kung bakit siya nagtatanong. Sinabi ng lalaki na narinig niya na si Shakian bago dumating sa Sichuan ay pumatay ng halos 50 bandido ng bundok. Dagdag pa, iniligtas niya ang mga bihag na mamamayan.
At higit pa, ibinahagi pa niya sa kanila ang ninakaw na pera. Sa oras na ito sa Mount Aleo, ang bundok na ito ay may masamang reputasyon bilang bundok ng kamatayan. Isa sa mga dahilan ay ang ligaw na kapaligiran, ngunit higit sa lahat dahil sa lason na kapalaran. Ang pinakamapanganib na lugar sa bundok ay ang Valley of Poisonous Blood. Ang daan patungo dito ay puno ng iba't ibang uri ng mga lason, at sa loob ay may maraming lason. Kahit na ang isang poison master mula sa Tang Clan ay hindi makakabalik kapag tumapak siya doon. Napakadelikado nito na itinalaga ng estado ang Lambak bilang isang ipinagbabawal na lugar. Sa oras na ito, isang hindi kilalang lalaki ang dumating sa isang lugar na narinig lang niya. Sinabi niya sa kanyang mga sakop na kung sino man sa kanila ang gustong bumalik, hindi pa huli at hindi niya sila paparusahan. Sumigaw ang detachment na hindi, at sa sandaling natanggap niya sila, sumumpa sila ng katapatan sa kanya. Sumagot ang lalaki na kung hindi dahil sa kanilang tulong, wala na doon ang sinuman, at nagpapasalamat siya sa kanila. Nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, umiinit na. Sinabi ng isa sa mga mandirigma sa master na malapit na silang dumating sa isang zone ng mga nakakalason na insekto. Sumigaw ang master para sa lahat na maghanda para sa labanan. Sila ay inatake ng mga nakakalason na insekto. Sumigaw din siya sa mga mandirigma na huwag maging pabaya sa pag-asa ng isang mabilis na pagliligtas at na sila ay aatake sa sandaling bumagsak ang mga mandirigma. Hindi mo dapat hayaan ang iyong sarili na makagat. Nagpapatuloy si Shakian sa kanyang paglalakbay sa oras na ito at nakagat ng isang insekto. Pinatay niya ito sa kanyang balikat at sumigaw na nakuha na nila ito. Hindi na kaya ng binata, kinuha ang espada at nagsimulang iwagayway, sinasabihan ng mga insekto na mawala. Inalis ni Shakian ang mga nakakainis na ito at nagpasya na tingnan kung makakahanap pa siya ng mas maraming nakakalason na halaman. Bigla, narinig ni Shakian ang mga tao na sumisigaw. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang mga tao sa malapit. Naisip ni Shakian ang tungkol dito at nagtaka kung ito ay ang Dark Sky Faction. Nagpasya siyang suriin ito. Sa oras na ito, ang Ginoo ay nakikipaglaban sa isang malaking insekto. Halos natalo na niya ito, ngunit nasugatan siya ng halimaw. Hindi na kayang labanan ng Iskuad ang mga insektong ito, at nagsimula silang sumigaw at tumawag para sa isang tao na tumulong. Nagsimulang sumigaw ang Ginoo sa Iskuad na iwan siya at tumakas. Bigla, may isang tao na pumutol sa paa ng insekto. Nalaman ni Shakian na ito ay isang malaking mantis mula sa Illustrated Records Department. Sinabi niya sa master na kapag ang mga manisas ay nagtatalik, pinapatay ng babae ang lalaki. Idinagdag niya na pinipili nila ang mga taong mas madaling maputol ang ulo. Sinabi rin ni Shakian na naisip ng Ginoo na mamamatay siya, ngunit ang sexual na ritual ay nagtulak sa kanya sa isang estado ng kabaliwan. Narinig ni Shakian na ang praying manas ay may nerve sa ulo nito na sumusupil sa hindi kinakailangang puwersa upang hindi nito masugatan ang katawan. Kung puputulan mo ang kanyang ulo, ang nerve ay pinuputol din, ina-unlock ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kalayaan sa paggalaw. Sinabi rin ni Shakian sa master na sa hinaharap kung siya ay isang praying mantis, dapat niyang putulin ang kanyang katawan, hindi ang kanyang ulo. Tinalo ni Shakian ang praying mantis at sinabi na umasa siyang isang babae ang sumisigaw para sa tulong at darating siya at ililigtas siya at magiging isang bayani. Ngunit pagkatapos nito, kinuha ni Shakian ang espada at nagsimulang sirain ang lahat ng nakapaligid na nakakainis na nakakalason na insekto. Tinanong ng Ginoo si Shakian kung sino siya. Tiningnan siya ni Shakian at sinabi ang kanyang pangalan at isang segundo mamaya, idinagdag ni Shakian na siya ay mula sa Hosen. Nagulat ang lalaki at sinabi na siya ay si Tang mula sa Dansong Faction. Hindi inaasahan ni Shakian na ang ikapitong master ng Dianong Faction ay nakatayo sa harap niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang taong tulad niya ay mula sa Dianong Faction. Humingi ng paumanhin si Shakian para sa kanyang kawalan ng taktika dahil hindi niya alam na siya ang ikapitong master at kumilos ng bastos. Sumagot si Tan na hindi na kailangang humingi ng paumanhin dahil siya ay isang tagapagligtas. Idinagdag niya na masama ang pakiramdam niya sa pagtatanong nito, ngunit gusto niyang samahan ni Shakian ang mga ito sa kaligtasan. Sumagot si Shakian na habang dumadaan, nakita niya ang isang angkop na kuweba kung saan maaari siyang magpahinga. Sinabi ni Tan na may utang siyang buhay sa kanya.
Ngumiti si Shakian at sinabi na ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. Kinuha ni Tan ang kanyang kamay at sinabi na bilang isang tagasunod ng Light Faction, naintindihan niya na ang pagtulong sa iba ay ang tamang bagay na dapat gawin. Ngunit hindi ito laging madali. Bukod pa rito, ito ay isang lambak ng poison blood at mahirap na kahit na alagaan ang sarili doon. Sa makatuwid, ipinahayag muli ni Tang ang kanyang pasasalamat. Tiningnan siya ni Shaken at naisip na lumabas siya mula sa mga pahina ng isang libro. Ang buong squad ni Tan ay nagpahayag din ng kanilang pasasalamat. Napansin ni Tan na si Shakian ay nasa landas upang maging isang santo at tinanong siya kung bakit siya dumating sa lambak ng poison blood. Sumagot si Saioka na dumating siya doon upang dagdagan ang kanyang lakas at bumuo ng proteksyon laban sa lahat ng uri ng mga lason. Sinabi ni Benton na kung aalis si Saioka sa lambak, maaari ba siyang humingi ng pabor? Tinanong ni Saioka kung ano ang eksaktong hinihiling niya. Sinabi ni Ten na gusto nilang tulungan sila ni Shakian na mahuli ang isang mythical animal na tinatawag na Seven-Horned Serpent. Nagulat si Sik. Sinabi ni Tin na mayroon pa ring ilang mga komplikasyon at nagpa siya na ipaliwanag ito kay Shakian. Ngunit una, tinanong niya si Sayaki kung gaano karami ang alam niya tungkol sa kanya. Nag-isip si Shakian sandali at sinabi na wala. Sinabi ni Tin na ayos lang iyon. Dahil siya ang pinakabatang miyembro ng Dianong Faction, hindi nakakagulat na hindi alam ni Shakian. Inihayag ni Tan na siya ang apprentice ng pinuno ng Paksayon at anak din ng may-ari ng Milky Manor. Nagulat si Shakian. Nagpatuloy si Tan at sinabi na tulad ng alam, ang kanilang Paksayon ay nasa Yunnan, isang pinagtatalunang lugar malapit sa Tibet. Dahil sa digmaan, ang Dianong Faction ay nakakaranas ng mga kahirapan sa pananalapi na kailangan na lutasin. At pagkatapos ay dumating sa kanila ang may-ari ng Milky Manor, ang ama ni Tan, at nag-alok ng isang kasunduan. Bilang kapalit ng paglutas ng mga problema sa pananalapi, ang anak ng may-ari ay magiging isang estudyante ng pinuno ng Paksayon. Sa madaling salita, gusto ng Milky Mansion na makuha ang martial arts at proteksyon ng Paksayon. Bagaman ang mansyon ay may monopolyo, sila ay mga mangangalakal pa rin na walang kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sinabi ni Tang na tinanggap ng Dianong Faction ang kasunduan, ngunit may tatlong kondisyon. Una, isang tao lang ang maaaring maging alagad ng pinuno ng Paksayon. Pangalawa, ipinagbawal nila ang pagtuturo ng martial art ng dinsong sa iba, kahit sa mga miyembro ng Milky Mansion. At pangatlo, maging pigil hanggat maaari. Napagtanto ni Shakian na, sa madaling salita, nakakuha sila ng pera at nagbenta ng isang superior na martial art. Sinabi ni Tang na alam din ito ng iba pang 6 na master ng Paksayon at kumpara sa kanyang mga kapatid, siya ay simpleng maswerteng maging alagad ng pinuno. Pagkatapos ay sinabi ni Tang na anuman ang mangyari, gusto niyang kilalanin siya ng kanyang mga kapatid bilang isang mandirigma ng Paksayon. Kaya dumating siya sa lambak upang mahuli ang Seven-Horned Serpent. Biglang sinabi ni Tin na siya ay napakalimutin at hiniling kay Shakian na tulungan siyang mahuli ang Seven-Horned Serpent ngunit nakalimutan siyang sabihin ng isang bagay. Sinabi ni Tan na, sa nakaraan bago maging ipinagbabawal ang Poison Blood Valley, ang mga mandirigma mula sa kanyang Paksayon ay dumating doon. Sa oras na iyon sinabi nila na nakilala nila ang isang ahas na may 7 sungay at immune sa anumang mga atake. Hindi naintindihan ni Shakian na alam din ng Dianong Faction ang tungkol sa Seven-Horned Serpent at kung saan. Sinabi ni Tan na humihingi siya ng tulong kay Shakian at hindi niya makakalimutan ang kanyang kabaitan at nangako na babayaran niya ito balang araw. Pumayag si Shakian. Inulit ni Tan na mas malalim sila, mas mahirap ito. Magkakaroon ng maraming nakakalaso na bug, at ang Seven-Horned Snake ay isang hindi kapani-paniwalang malakas na mythical animal. Tumawa si Shakian at nagtanong, hindi ba sinabi niya na ang mga sungay lang ang bahagi na hindi matatamaan? At sinabi niya na ang lahat ay magiging maayos at marami silang tao. Naglakbay sila, kumain si Sik ng mga nakakalaso na halaman sa daan. Nagtaka si Tan kung kumakain ba ng nakakalaso na halaman ang Hosen Aesthetics. Pagkatapos ay tinanong si Sikian kung bakit siya ngumunguya ng nakakalaso na damo. Sumagot si Shakian na sinabi na ang mga Poison Master ay nilalason ang kanilang sarili upang dagdagan ang kanilang paglaban sa lason. Kaya ginagawa niya ito. Pagkatapos ay sinabi ni Shakian na ngayon ay hindi oras para doon dahil naging walang kapaguran ito.
Sinabi ni Tan na wala siyang nakikita sa mga hindi mabilang na nakakalason na bug. At pagkatapos ay isang ahas ang sumabog mula sa pagitan ng mga bato. Nagulat si Tan kung gaano kalaki ito at iniisip ni Shakian kung paano niya ito kakainin. Nagsimulang sumigaw si Sai Aiken sa iskuad ng mga mandirigma na magtipon at kumilos ayon sa plano na tinalakay nila kanina. Hindi naintindihan ni Tin kung talagang nilalayo ni Shakian na maging Pain, kung siya ay matapang o walang takot lang. Nagsimulang umatake si Shakian sa ahas mula sa iba't ibang panig. Umakyat siya sa pinakatuktok at naghanda na sumakit ng diretso sa ulo. Itinuro ni Shakian ang kanyang espada at sumigaw kay Tan na harangan. Gusto niyang makita kung ano ang naroroon, ngunit wala na siyang oras ngayon. Nagsimulang sumigaw ang ahas ng malakas. Sa oras na ito, nagsimulang putulin ni Shakian ang mga sungay ng ahas isa-isa. Naramdaman ito ng ahas. Gayunpaman, nang putulin ni Shakian ang unang sungay, ang ahas ay naging mas galit pa. Ang mga mata nito ay nagsimulang magningning at sumabog sa asul na enerhiya. Binuksan ng ahas ang kanyang bibig, at sa sandaling iyon, tinusok ni Tang ang kanyang dila, at si Shakian sa sandaling iyon ay itinuro ang espada ng diretso sa mata ng ahas. Tumama si Shaki, at bumuhos ang lason mula sa ahas. Nagsimula siyang sumigaw sa partido na maging maingat dahil papatayin sila ng lason. Habang ang ahas ay naglalabas ng lason, tanging si Shakian lang ang makakalaban dito. Nagsimula siyang gamitin ang sword art, 24 na plum petals. Tumama si Shakian at ang ahas ay kumikinang na may light energy mula sa loob. Nagawa ng binata na talunin ito. Pagkatapos ng lahat, nagtipon si Shakian ng isang pares ng mga nakakalason na sungay mula sa lupa at binalot ang mga ito para sa kanyang sarili bilang isang mahalagang regalo. Sinabi ni Shakian kay Tan na umasa siyang hindi nila siya sasaksakin sa likod. Bilang isa sa 7 master ng Paksayon, kukunin ni Shakian ang 6 na sungay para sa kanyang sarili at dadaan sa kanyang sariling paraan. Sumagot si Tan na hindi niya magagawa ito sa kanyang tagapagligtas at tutuperin ang kanyang pangako. Pagkatapos, nagpasalamat si Tan at ang kanyang iskuad kay Shakian sa pagliligtas ng kanilang buhay. Sinabi ni Tan na hindi niya ito makakalimutan at tiyak na babayaran niya ito. Pagkatapos ay humingi si Shakian ng isang pabor at sinabi kay Tan na panatilihing lihim na tinulungan siya ni Shakian na mahuli ang 7-horned serpent. Hiniling ni Shakian sa kanya na huwag mag-alala dahil kung sasabihin niya na may isang tao mula sa Hosen faction ang tumulong sa kanya, hindi ito bibilangan. Kaya, ito ay para sa kanyang pinakamahusay na interes. Sumagot si Tin na hindi niya maaaring tanggihan ang kahilingan ng kanyang tagapagligtas. Alam ni Shakian na siya ay paghiwa-hiwain ng mga mandirigma na gustong makuha ang mga sungay ng ahas at syempre iyon ay magdudulot lamang ng mga problema. Sumumpa si Tin sa buhay na iniligtas ni Shakian na tutuperin niya ang kanyang pangako at ang mga lalaking ito ay dadalhin din ang lihim sa kanila sa libingan. Nagpaalam sila at pagkatapos ay napansin ni Shakian na ang mga nakakalaso na insekto ay lumitaw malapit sa kanila muli. Sumigaw si Shakian kay Tan na mag-focus sa depensa. Tinanong ni Tan kung magiging maayos siya. Sinabi ni Shakian na siguro ay napagod siya sa pakikipaglaban sa ahas, kaya iniling lang niya na alagaan nito ang kanyang bagahe. Napansin muli ni Tan kung gaano kagaling si Shakian sa martial arts. Inasikaso ni Shakian ang mga insekto at ngayon ay medyo mas kaunti na ang mga ito. Pagkatapos ay lumapit si Shakian at kumuha ng pana at palaso. Nagulat si Tan at nagtanong kung gagamitin ba talaga niya ang pana. Sumagot si Shakian na oo. Sumagot si Tan na bagaman nabawasan ang bilang ng mga insekto, hindi niya naisip na kaya nilang magbigay ng ganoong libangan ngayon. At pagkatapos ay lumitaw ang mga nakakalaso na gagamba. Napansin ng mga mandirigma na si Shakian ay lubos na may talento sa martial arts. Ngunit walang sino man ang makakaisip na magagamit niya ang pana ng ganoon. Muling nasiyahan si Tin sa panunood kung gaano kagaling si Shakian sa martial arts. Inasikaso ni Shakian ang lahat ng mga insektong nakapaligid sa kanila at nagpaalam sila. Nagpatuloy ang binata sa kanyang lakad. Bumalik si Shakian sa ahas. Lihim niyang inalis ang core. Kaya ngayon ay dumating siya upang suriin kung ano ang nakita niya doon. Kahit gaano pa niya gusto itong suriin noon, maaari itong maghinala. Kaya sumama si Shakian sa iskuad. Bigla niyang natagpuan ang hinahanap niya.
Naisip niya na masisira ito dahil sa pagkawasak, ngunit sa kabutihang palad ay nanatili itong walang sungay. Sa paghuhusga kung paano ito napanatili, napansin ni Shakia na ang kalidad ay medyo kamangha-mangha at kung ano ang nasa loob ay tiyak na pambihira. Mabuti na lang at malapit ito sa pasukan, kung hindi ay kailangan pa itong hanapin ni Shakian sa loob ng 6 na buwan. Binuksan ni Shakian ito at nakita na ito ay isang nawawalang martial art, 10,000 green-eyed martial arts. Napagtanto ni Shakia na ang 10,000 green-eyed martial arts ay isang sikat na sining mula sa nakaraan, 150 taon na ang nakalilipas. Matapos malaman ng publiko ang pag-iral nito, nagpunta ang mga martial artist upang hanapin ito, ngunit hindi nila ito matagpuan, at nakatanggap sila ng mga nakamamatay na pinsala sa proseso. Mukhang nakatago ito sa Poison Blood Valley. Hindi alam ni Shakian kung paano nabigo ang Dark Heaven faction na mahanap ito. Nangolekta siya ng ilang nakakalason na halaman sa core ng Seven-Horned Serpent. Ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng langit. Ngayon, nagpasya si Shakia na lumabas sa lambak na ito. Pinaghihinalaan niya na ang Dianong faction ay dapat na nasa kaguluhan ngayon dahil sa ulat ng Batang Master. Ang Dark Heaven faction na may pinakamalawak na network ng impormasyon sa mundo ay tiyak na maririnig ang tungkol dito. Ang Seven-Horned Serpent ay isang mythical animal mula sa mga ilustradong talaan na kanilang pinag-aaralan. Kaya tiyak na gusto nilang makita ito mismo. Sa oras na ito ang mga taong sumusunod sa mga yapak ni Shakian ay dumating sa lugar kung saan pinatay ang ahas at natagpuan na kalahati ng balat nito ay nawala. Kinuha ng lalaki ang kanyang ulo at nagsimulang sumigaw na hindi ito maaaring mangyari at may tiyak na mali. Hindi alam ng lalaki kung ano ang ire-report sa hepe. Pagkatapos ng lahat, kahit paano mo tingnan, tinapos ng mga nakakalason na insekto ang hamina na ahas. Naisip niya na ito ay gawa ng ikapitong master ng Dianong faction at nag-utos ng isang paghahanap sa buong lambak upang kolektahin ang natitirang mga sungay dahil ang mga ito ay labis na malakas at ang mga nakakalason na insekto ay hindi makakain sa mga ito. Sumigaw siya na si Tan ay nagdala lamang ng isang sungay, kaya anuman ang mangyari, kailangan nilang ibalik ang lahat ng natitira. Hindi inaasahan, ipinakita sa kanya ng subordinate ang mga pana at itinuro ang mga marka ng gumamit nito. Nalito ang lalaki. Alam ng lalaki na ang Dianong faction ay hindi gumagamit ng mga pana, at hindi niya maintindihan kung sino ang gumagamit sa mga ito. At pagkatapos ay naisip niya na hindi ang Dianong faction ang tumalo sa ahas. At kung sino ito, hindi rin niya naintindihan. Sa oras na ito, nakarating si Shakian sa Yunnan. Alam niya na ang organisasyon ng mga ngalakal ng ginto ay dapat na nagtatago at gumagawa ng negosyo doon. Pumasok si Shakian sa isa sa mga establishmento at agad na nakilala ng lalaki sa reception na ito ay si Shakian mula sa organisasyon ng mga ngalakal ng ginto. Sinabi ng lalaki na hinihintay nila siya. Nagpasalamat si Sai Aiken sa kanilang pag-aalala. Ngunit una, ibinigay niya sa lalaki ang isang pakete. Sinabi niya na itinago niya ang 5 sa mga ito sa malapit at hiniling na hanapin ang mga ito bukas at ipadala sa punong mga ngalakal kasama ng isang liham. Ibinigay ni Si ang liham at ang mapa kung saan niya ito itinago at sinabi na narinig niya na 10 whirlwinds ang naghihintay kay Shakian. Hiniling niya na ipakita ito sa kanila lamang at hayaan silang i-transport ang mga bagay na ito. Sinabi ni Shakian na napakahalaga ng mga ito at hiniling sa kanya na maging maingat. Nangako ang lalaki na gagawin ang lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Shakian na pupunta siya at mag-meditate. Nagsimula si Shakian sa 10,000 green-eyed poisonous arts. Nagawa niyang makuha ang core ng Seven-Horned Serpent sa sinaunang pagtuturo. Sinabi ni Shakian sa kanyang sarili na siya ay maswerte. Nagpasya si Shakian na kailangan niyang kainin ang core. At sa enerhiya ng core, tataas ang kanyang pagiging bihasa sa 10,000 green-eyed martial arts. Si Shakian ay lumipat na mula 10 hanggang 20%. Matapos maging bihasa sa 20%, ang bilang ng mga lason na immune siya ay tataas mula 100 hanggang sa 1,000. Hindi alam ni Sik kung direkta itong naapektuhan ang kondisyon ng kanyang katawan, ngunit ginamit niya ang karamihan sa enerhiya ng core. Tulad ng inaasahan, ang pagkonsumo ay makabuluhan, ngunit ang core chi energy ay nanatili pa rin, at hindi alam ni Shakian kung ano ang gagawin dito. Sa pagtaas ng kanyang chi, maaari siyang umabot sa isang walang hanggang limitasyon.
Sa kabilang banda, maaari siyang kumuha ng landas ng physical transformation. Si Shakian ay lubhang nagdurusa sa mga iniisip ng isang walang hanggang limitasyon o physical transformation. Kaya pagkatapos ay nagpa siya na mag-focus sa pagkamit ng walang hanggang limitasyon muna. Alam niya ang tungkol sa pag-iral ng 1,000-year-old snow ginseng. Kaya pagkatapos ng walang hanggang limitasyon, mag-focus siya sa body transformation. Nahulog si Shakian sa meditation at nakaramdam ng isang hindi kapani-paniwalang pamilyar na pakiramdam. Sinasabi sa kanya ng kanyang mga iniisip na sundin ang daloy. Naglakad si Shakian patungo sa puno at nagising. Hindi na niya naramdaman ang enerhiya ng seven-horned serpent. Ang pagtaas ng chi ay tumagal lamang ng 2 minuto. Ngunit may tiyak na nagbago. Hindi pa ito naintindihan ni Shakian. Sinubukan niya ang kanyang mga kapangyarihan at napagtanto na ngayon ay mayroon na siyang walang hanggang limitasyon. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Shakian kung bakit ito ay asul at hindi lila. Nagawa niyang maabot ang walang hanggang limitasyon, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang divine art o iba pang martial art ay bumuti. Naghanda si Shakian at bumaba mula sa kanyang silid. Tinanong niya ang manager kung ilang araw na siya sa silid. Sumagot ang manager na 3 araw na at nababaliw na siya. Sa pag-iisip na may nangyari, humingi ng paumanhin si Shakian para sa abala at nagtanong, paano ang mga sungay? Sumagot ang manager na nakolekta na nila ang lahat bago magtanghali sa 2nd araw. Sinabi ni Shakian na ito ay isang magandang trabaho at pupunta siya sa Zizing at babalik kapag bumalik siya. Nagpatuloy si Shakian sa paglalakad. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.